Salita ng Diyos ang buto na tanim ni Jesu Kristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naubo sa tabi ng lawa. Pinagkalimpumpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lamang ang lupa noon, sumibol agad ang binhing iyon, ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. May tig sa 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo na nanggaling pa kung saan-saan at medyo may kainitan, pero pinili pa rin po nating magsadya dito sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. At ang pinili pa nating misa, alas 12:15 pa talaga, ha? Yung kainitan talaga. Ayan, ano? Kaya pwede bang lingunin po natin yung mga katabi natin sa paligid natin? Sabihin po natin sa kanila, God bless you! Ano po ang tanda o palatandaan ng isang magandang pelikula na pinanood nyo sa sine? Paano nyo malalaman o paano malalaman ng isa na yung pelikulang pinanood sa loob ng sine ay maganda? Sasang-ayon ba kayo sa akin ng isang palatandaan na magandang palabas o pelikula na pinanood ng sine, pagkatapos ng sine, paglabas ng mga nanood, pinag-uusapan pa nila yung napanood nila sa loob. Yung bang tipong pare-pareho naman kayong nanood, pare-pareho naman yung kaninyong napanood, nagkukwentuhan pa rin kayo. Kumakain na nga kayo, no? Sa isang fast food, pinagkukwentuhan nyo pa rin. Tama po? Ganun din sa pagkain. Pag kumain tayo sa isang handaan o sa isang restaurant, ang palatandaan na masarap ang pagkain doon, nakalabas na kayo sa restaurant, nasa biyahe pa kayo, ang pinag-uusapan nyo pa rin, yung putahe o yung kinain ninyong ulam. Ang sarap, no? Balik tayo. Naku, natikman mo ba yung ganito? Ang sarap. Di po ba? Ayan. Sa tingin ninyo po, bakit ang Panginoong Jesus, kada mahaharap sa maraming tao, a crowd, kagaya ng sinabi sa Ebanghelyo, gumagamit siya ng talinhaga o parables? Bakit kaya? Bakit kung kailan maraming tao,
na natitipon para sundan siya at makinig sa Kanya, ang gagawin ng Panginoon, gagamit siya ng talinhaga. Halimbawa, yung Ebanghelyo ngayon, ang talinhaga ng maghahasik, the parable of the sower. Sa tingin nyo, bakit? Bakit? Kaparehong dahilan. Na pagkatapos ng pakikinig sa kanyang pangangaral, ang gusto ng Panginoon, pinag-uusapan pa yung kanyang nabanggit. Yung mga nakapakinig sa kanya, magtatanong pa sa kanilang sarili, ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa akin? Pinagkukwentuhan nila. Yung bang tipong paglabas mo ng simbahan pagkatapos ng misa, ang nababanggit niyo pa ay yung narinig ninyo sa loob ng simbahan. Di po ba? Bakit kanyo? Dahil gusto ng Panginoon, hindi lang tayo maging accidental Christians. Kung hindi tayo ay maging intentional Christians. Ano ibig sabihin nun? Ano pagkakaiba? Yung accidental na mga mananampalataya o deboto, ito po yung nagsisimba, nagdarasal, tumatanggap ng sakramento dahil ito ay tradisyon. Nakasanayan ng pamilya. Nagkataon ng mga magulang, mga Katoliko-Kristiyano. Kaya ginagawa din niya. Ika nga, nagkataon lang. At minsan pa nga, pinipilit pa. Pinipilit magsimba, pinipilit na tumanggap ng sakramento ng kumpil, pinipilit na magtumanggap ng sakramento ng kumpisal. Accidental. Nagkataon lang na ako ay isinilang sa isang Kristiyanong pamilya, kaya naririto ka. Yun po yung accidental. Ika nga, napipilitan ka lang o pinipilit ka. Ano yung intentional Christians? O mga intentional na mga Kristiyano, mananampalataya. Ito po yung hindi pinipilit, kung hindi pinipili niya. Pinipili niyang magsimba kahit hindi na siya kasama ng mga magulang, kahit wala na yung barkada na dating kasama niya magsimba, kahit walang kasama, kahit walang bagong damit, walang bagong sapatos, pinili niya magsimba at magdasal dahil batid niya ang kahalagahan nito. Pinipili niyang makinig ng salita ng Diyos o magbukas ng Biblia at magbasa, hindi dahil napipilitan lamang siya. Nandoon ang kanyang purpose. Talagang nilalayon niya, sinasadya niya. Pinili niya. Pinili niya. Alam niyo, sa 9 na misa araw-araw dito sa simbahan ng Quiapo, sa 13 tuwing araw ng linggo at 16 pag-araw ng Biyernes, ang aking paniniwala, maraming nagsisimba sa Quiapo ang pinili na magmisa at magsimba. Bakit kanyo? Bakit kanyo? Eh hindi po ba kung saan-saan kayo galing? Kalalayo ng inyong pinanggalingan. Naglalaan pa kayo ng pamasahe, ng oras. Hindi naman kayo yung tipong nandyan lang ang bahay sa tabi. Nasa kabilang street lang o nasa kabilang ibayo lang. Hindi Nanggaling pa kayo sa malalayo. Tiniis ang init, ang hirap ng traffic, ang sikip ng daan. Pinili po ninyo. Kaya nga po, yun po ang ibig sabihin ng Panginoon kapag siya ay nagbibigay ng pangangaral sa pamamagitan ng parables, ng mga talinhaga, na hindi lang niya ini-spoon feed sa mga tao yung kanyang gustong ipagkahulugahan. Kung hindi, inaanyayahan nila ang mga tao na mismong sila magkusa na alamin, siyasatin, aralin, pagdasalan, pag-usapan ang kanyang mga pangangaral. Dahil ang kanyang mga salita ay hinahangad ng Panginoon na maghatid ng pagbabago sa buhay ng tao.
Yung mga deboto, halimbawa, ang milyong-milyong deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Yung iba po dyan, dati sa simula, accidental devotees. Ano ibig sabihin ng accidental devotees? Ipinamana ng magulang, nung nanay ang tatay, ang pagiging deboto sa Nazareno. Ipinamana nung kuya. Sinimulan pala ang pagiging deboto, mamamasan dahil kasama ang barkada, kasama ang tropa. Nandun ang balangay na kinabibilangan. Pero, dun lang ang simula. Dahil pagdaan ng panahon, ang tinatawag na accidental o pinilit lang ng mga deboto ay magiging intentional devotees. Pinili na nila na maging deboto ng poong Jesus Nazareno. Na kahit nag-iisa na lamang sila, na kahit mahirap pa, na kahit may tumututol pa, patuloy pa rin ang kanilang pagsamba at pagpapasalamat sa mahal na poong Jesus Nazareno. Tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba? Kailan natin makikita o masasabi na tayo ay mga Kristiyanong pinili ang Diyos at hindi ipinilit sa atin ang Diyos? Tanungin natin ang ating sarili. Paano ba natin maipapakita sa mahal na poong Jesus Nazareno, sa ating Diyos, na tunay na pinipili natin siya at hindi ipinipilit siya sa atin? Kailan at papaano natin maipapakita sa Kanya na tunay na pinipili natin ang Kanyang kalooban, ang Kanyang mga salita at kautusan at hindi lang ipinipilit sa atin?